Communist forces to eradicate the despicable pro-North Korean anti-state forces that are plundering the freedom and happiness of our people and to protect the free constitutional order. 비상계엄을 선포합니다. We can join the journalists. 계엄을 선포합니다. We can join the journalists. 저는 북한 I 공산주의 declare martial law to protect the Free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces, to eradicate the despicable pro-North Korean anti-state forces that are plundering the freedom and happiness of our people, and to protect the free constitutional order. 비상계엄을 So, eto yung dahilan. Tignan nyo, kayong mga Pilipino, maging kayo, ma-educate kayo. Buksan nyo ang kamalayan nyo, ang pagkaunawa nyo kung ano ang martial law. Kasi ang martial law, ginamit yan ng mga NPA at saka ng mga dilawan para siraan ng mga Marcoses o si Ferdinand Marcos Sr. Sinabi nila na yung martial law daw masama, na yung martial law daw, kinukulong daw ang mga Pilipino, na yung martial law daw ay para lang daw sa kapakinabangan ni Marcos kasi isang diktador. Yung martial law daw, paraan daw ng diktador. Yung martial law daw, inalis daw lahat ng kalayaan ng Pilipino. So, ibig sabihin, pinasama ng mga NPA at saka ng mga dilawan ang kahulugan ng martial law. Pero hindi nyo ba alam, ang martial law ang nagligtas sa Pilipinas. Nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ang martial law ang nagligtas sa Pilipinas dahil kung hindi niya ibinagsak ang martial law, komunista na sana ang Pilipinas ngayon. Okay? So, ang martial law, armas yan laban sa komunista. Kasi ang mga komunista, kumikilos sila ng pailalim. Hindi ma-detect ng gobyerno kung sino ang komunista at kung sino ang hindi komunista. So ang mga komunista, kumikilos yan sa madilim. Kumikilos yan sila sa pagdilim o paglubog ng araw, kikilos ang mga komunista. Usually sa gabi sila kumikilos. At usually kumikilos ang mga komunista nang hindi alam ng gobyerno. So paano natin madidetect ang komunista? So yung mga untoward o mga kakaiba nilang galawan ang nahaharang ng martial law. So ibig sabihin ang martial law ay armas laban sa komunista. Effective ang martial law sa mga komunistang galawan. Pag ang isang tao komunista, may mga galawan yan na madidetect sa pamamagitan ng martial law. Kaya pinalabas ng mga dilawan at saka ng mga NPA na masama ang martial law kasi martial law ang nakapigil sa komunista. Tandaan yan, mga kalataw o mga kalahing tao, mga junakis o mga BFF, mga human warrior o mga pinili ng Diyos Ama para lumaban sa komunista. Kalaban ng Diyos ang komunista. Bakit? Kasi sinisiil niya ang kalayaan ng tao. Sinisiil niya ang karapatan ng tao na magpasya ng malaya. Kung ang Diyos, binigyan niya nga tayo ng free will diba? Hindi sinikil ng Diyos Ama ang ating kalayaan sa pagpili. Sa choices, sa pagpili, sa free choice. Free will, ibig sabihin, malayang pagpili. Malayang pagdidesisyon kung kanino papanig. Hindi yan sinikil ng Diyos Ama. Itong komunista ang kapal ng mukha Sinisikil nito ang ating kalayaan sa pagpili. Inaalisan niya tayo ng kalayaan na pumili. Inaalisan tayo ng komunista ng kalayaan na gawin ang gusto nating gawin. Inaalisan tayo ng komunista ng kalayaan
para magtakda kung anong mabuti at masama sa atin. Inaalisan tayo ng komunista ng kalayaan na kung kanino natin ibibigay ang ating kalayaan. Kasi kinukuha na nila pinipilit na nilang pitasin. So yan ang komunista. Namimitas sila ng kalayaang pumili na ibinigay ng Diyos Ama sa atin ng maluwag sa dibdib. Hindi tayo sinikil ng Diyos Ama sa pagpili ng kung ano ang gusto natin. Pero itong komunista, pilit nilang kinukuha yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Kaya kalaban niya ng Diyos Ama ang komunista. Kasi yan ay sinisikil. Inaalisan tayo ng kalayaan na ibinigay naman sa atin ng Diyos Ama. Yung kalayaan na pumili, na magdesisyon ng kung ano ang mabuti at masama para sa atin. Pero yan, kinukuha yan ng komunista. Inaalisan nila tayo ng kalayaan na pumili ng kung ano ang makakabuti at makakasama sa atin. Kaya kalaban natin ang komunista. Kaya yung martial law, na pilit pinapangit ang kahulugan, maganda ang kahulugan ng martial law. Dahil ang martial law, isa yang shield. Isang pananggalang laban sa pagsakop ng komunista. Kung wala ang martial law, masasakop ng komunista ang isang bansa. So, ibig sabihin, armas ang martial law. Pwedeng ideklara yan ng Pangulo pag under threat na tayo ng China. Yung parang kinukuha na ng China yung ating kalayaan internally. Ibig sabihin, sa loob tayo inaatake. Inaatake niya tayo sa pamamagitan ng pagkakabahagi. Division, dinidivide tayo. Ambis na mag-unite tayo, ang ginagawa ng komunista sa atin, hinahati tayo. Kasi katulad ng walis tingting, pag natanggal ang batas ng konstitusyon sa Pilipinas, kasi yung binding force natin, yung batas ng konstitusyon, yung due process, yung human rights, yung basic human rights, yung basic due process, yung constitutional rights ng isang Pilipino, o yung konstitusyon natin, yan ang binding force. Pagka nawala yan, anong mangyayari sa atin? Magkakawatak-watak tayo. At pag nagkawatak-watak na tayo at nagkabahabahagi na tayo, matutuwa ang China. Matutuwa ang China. Kasi hindi na sila mag-e-effort. Masasakop na nila tayo. Kasi tayo mismo yung nagpasabog sa ating sarili. Tayo mismo. Bakit? Nagkabahagi-bahagi tayo. Inalis natin yung binding force. Yung constitutional rights natin, inalis natin. Bakit? Sa pamamagitan ng mga Chinese propaganda. Mga propaganda nila. Katulad niya ni Eli San Fernando. Saan niya tayo inaatake? Sa ating mismong konstitusyon. Diba? Kunwari, ginagamit niya yung, nire-red flag niya yung mga, kunwari, nilalabag ng mga konstitusyon ng ating mga taong gobyerno. Pero in fact, style niya yun. Propaganda yun ng China. Ginagamit niya yung mga korap-korap, kunwari, na mga gawain ng mga taong gobyerno para mismo sila mag-away-away. Diba? Walang perpektong gobyerno. Tandaan nyo yan. Tao kasi ang nagtatag ng gobyerno. Kaya ang tao, prone to error. Human error. Prone to human error ang tao. Kasi ang tao hindi perpekto. Ang tao ang gumawa ng gobyerno. Kaya hindi mo ma-expect ang gobyerno na ginawa ng tao na 100% perpekto. Walang perpektong gobyerno kasi tao ang gumawa na kung saan ang tao prone to human error o prone sa pagkakamali. Laging nagkakamali ang tao.
Kaya nga ang tao iniintindi ng Diyos kasi ang Diyos ang gumawa sa tao. Alam niya ang natural na kahinaan ng tao. Alam ng Diyos na mahina ang laman ng tao. Na ang laman talaga ang unang-unang inaatake ng dyablo. Kasi ang laman kanino nang galing? Mismo kay Diablong si Satanas. Si Satanas kasi ang gumawa ng ating laman. Pero ang ating espiritu sa Diyos Ama galing. Kaya ang laman at ang espiritu magkalaban. Ang laman, ang tendency ng laman, gumawa ng kasalanan. Ang tendency ng espiritu, maging malaya sa kasalanan. Kaya nga merong dalawang anak ang Diyos, ang amang Abraham, ang patriarkang Abraham, may dalawang uri ng anak. Isang anak sa laya at isang anak sa pagkaalipin. Isang anak sa laman at isang anak sa espiritu. So, ang anak sa laya, yaong mga naaalipin ng laman. Mga alipin ng laman. Kasi ang laya ay ang mga anak sa pagkaalipin, yun yung mga anak na naaalipin ng laman. Ang anak sa laman, naaalipin ng laman. Ang laman ay kasalanan. Ang anak, mali tayo doon. Sorry. Ang anak sa laya ay mga anak sa espiritu. Okay? Tayo. O yan, katulad yan, human error. Tao lang nagkakamali, di ba? Tao lang. So, walang perpektong gobyerno. Walang perpektong gobyerno kasi tao ang gumawa. O, katulad niya, nagkamali ako. Diba? Human error ang tawag dyan. Ngayon, ang sabi, ang anak sa laman at anak sa espiritu o anak sa laya. Anak sa laman, anak sa laya. Ang anak sa pagkaalipin, anak ng isang babaeng alipin at anak ng isang babaeng malaya. Ang anak ng babaeng alipin si Hagar, Ismaelita. Okay? Anak sa laya ang mga anak ni Sarah. Kasi si Sarah ay anak ng babaeng malaya. Anong ibig sabihin? Ang anak ni Hagar, anak sa pagkaalipin. Bakit? Anak sa laman sila, anak sa laman. Prone, mga alipin ng laman. Alipin sa laman. O alipin ng kasalanan. Kasi ang laman, prone. O ang laman kasi ang naaalipin ng kasalanan. Mahina kasi ang laman sa kasalanan. At ang laman galing kay Lucifer. Pero ang anak sa laya, o anak sa laya ni Sarah, kasi si Sarah ay anak sa laya, babaeng malaya. At si Hagar ay si Hagar ay babaeng alipin, si Sarah babaeng malaya. Si Sarah, mga anak sa espiritu. Kasi mga anak sa laya, ibig sabihin, malaya sila, hindi na sila naaalipin ng laman. Kasi mga espiritu na sila, espiritual na aspeto na ang gumagana sa kanila. So, ibig sabihin ng mga espiritual, yun yung mga isinilang muli sa espiritu. Nabautismuhan sa tubig ng pagsisisi. Mayroon tayong tubig ng bautismo. Diba? Tubig ng bautismo. Sino ang nakapagligtas kay Noe? Sa baha. Diba? Tubig. Kung yung unang dilubyo, tubig ang naglinis sa mundo. Kasi winash out niya lahat ng uri ng lahing Nephilim. So tubig ang naglinis sa unang mundo nung panahon ni Noe. So tubig ang naglinis. Naligtas si Noe dahil sa tubig. Ngayon, ang ikalawang mundo natin, ang kaligtasan natin ay tubig pa rin. Sino ang tubig? Ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tubig na ibibigay ko sa inyo ay bubukal dyan sa puso nyo.
At ito ay magdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Yan yung tubig na sinasabi. So, kung tubig ang nakapagligtas sa unang dilubyo, itong ikalawang dilubyo, tubig pa rin ang magliligtas. At sino yung tubig? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang aral na ibinibigay niya, ang ebanghelyo ng kanyang turo. Ang katwiran. Ang bagong tipan ay isang uri ng tubig. Ang bagong tipan. Kung ang unang tipan ay batas para sa paglilinis ng laman. Bakit ibinigay ang unang tipan? Batas kasi ang unang tipan sa paglilinis ng laman. Alalahanin lagi natin na ang kaluluwa natin nakatakdayan sa Diyos Ama. At ang ating dugo at laman nakatakdayan sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, lilinisin niya ang ating dugo at laman. Laman ang nililinis. Ang ating dugo at laman nililinis. Kasi ang kaluluwa, laman at espiritu. Hindi magiging malinis ang kaluluwa kung marumi ang laman. Hindi magiging malinis ang kaluluwa kung marumi ang espiritu. Kailangan magkaisa ang laman at espiritu na malinis sa pamamagitan ng tubig. Tubig ang nakapaglinis sa unang mundo. Tubig ang nakapagligtas kay Noe. Sa panahon natin ngayon, tubig pa rin ang makakapagligtas sa atin. At sino yung tubig? Ang Panginoong Hesukristo, ang aral niya. Nililinis ng Panginoong Hesukristo ang ating laman sa pamamagitan ng kanyang espiritual na aral. So kung ang espiritu natin, dahil yung unang tipan, literal na laman ang nililinis. Kasi itong katawan natin na laman, at itong espiritu natin, ito yung kaluluwa na gusto ng Ama na malinis. So, kailangan nating maging malinis sa laman at maging malinis sa espiritu. So, nililinis yan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bautismo sa kanyang mga aral. Bautismo sa tubig. Bautismo sa aral. Pag tayo na bautismoan sa tubig, nililinis ng tubig ang konsensya natin. Merong bautismo sa apoy, yun yung bautismo sa espiritu. Tinetest nun ang ating espiritual na kakayanan. Meron din bautismo sa tubig, ito yung bautismo sa aral. Kailangan nating magpabautismo sa tubig. Kasi ang unang-unang Eunuko, mga lalaking itinalaga ang sarili sa paglilingkod sa Diyos Ama. Mga lalaking nagtalaga ng sarili nila na hindi na mag-aasawa. Mga lalaking nagpaka-single para sa paglilingkod sa isang layunin. Unok. Isang Yenokong black o isang Afrikanong Enok ang unang nagpabautismo bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan ni Apostol Felipe, binautismohan niya ang Enoko. Isang alipin ni Reyna Candace ng Ethiopia. So, siya ang kaunang-unahang Kristiyano na nagpabautismo sa tubig. Ano ang bautismo sa tubig? Ang bautismo sa tubig, pagtanggap sa aral ng Panginoong Hesukristo. Pag tinanggap mo ang aral ng Panginoong Hesukristo, dapat kang magsisi sa iyong mga kasalanan at talikuran, bumagbihis ka mula sa katulad ng isang hitman o mamamatay tao, bayarang mamamatay tao. Nung hindi niya pa tinatanggap ang aral ng Panginoong Hesukristo, siya ay nasa dilim. Patay ang kanyang espiritu.
pero buhay ang kanyang laman. Pero patay siya sa harapan ng Diyos. Pero pagka tinanggap niya ang aral ng Panginoong Hesukristo, tinalikdan niya, tumalikod siya sa lahat ng uri ng kasamaan na ginagawa niya, at nagpatuloy siyang naglumakad sa aral ng Panginoong Hesukristo. Sa dating daan, ang dating daan yun ay yung mga aral ng Panginoong Hesukristo. Meron tayong iglesia na sinasabi sa ng Diyos Ama sa Biblia. Iglesia ng Diyos, Church of God. At kailangan tayong maging miyembro doon. Kaya sinasabi, member Church of God, kasi puro salita. Pagtanggap sa aral ng Panginoong Hesukristo, puro aral. Puro aral. Aral ng Panginoong Hesukristo ang itatato mo dyan sa laman mo, tadtarin mo ng aral lahat ng buong katawan mo, itato mo dyan, mula mata mo hanggang ilong mo lahat. O, ilagay mo, Mateo, 1:3-16, ilagay mo dyan sa mukha mo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yan ang pagtanggap sa aral. Pagka tayo tumanggap ng aral ng Panginoong Hesukristo, tayo ay born again. Isinilang muli sa Espiritu. Yon ang bautismo sa tubig. Pagtanggap sa aral. Pagsilang muli sa Espiritu. Diba sabi ni Nicodemo, paano tayo isisilang muli? Ilalagay ulit tayo sa tiyan ng nanay natin? No. Ang pagtanggap sa aral ng Panginoong Hesukristo ay isang uri ng pagkasilang muli sa Espiritu. Pagsilang muli sa Espiritu. Maraming bula-buladas dyan na, oo, natanggap ko na yung aral ng Panginoong Hesukristo. Kung natanggap mo na yung aral ng Panginoong Hesukristo, kung isa kang magnanakaw, huwag ka na muling magnakaw. Kahit nandyan sa harapan mo yung isang bagay na pwede mong nakawin, hindi mo yan nanakawin. Kung isa kang lasenggo, hindi ka na muli maglalaseng. Kahit nasa harapan mo ang alak, hindi mo iinumin. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggap sa aral ng Panginoong Hesukristo. Yan ang ibig sabihin ng pagkasilang muli sa Espiritu. Kaya mong pigilan ang kaway ng kasalanan. Kaya mo nang pigilan ang kaway ng kamunduhan. Kaya mo nang pigilan ang kaway o lasa ng alak. Kaya mo nang disiplinahin ang sarili mo. Yan ang totoong pagkasilang muli sa Espiritu. Lumalaban sa kaway ng kasalanan, lumalaban sa kaway ng kasamaan, lumalaban sa kaway ni Satanas o ng Diablo, lumalaban sa mga pagsubok ng kasamaan ng mundong ito, lumalaban kay Satanas. Hindi gumagawa ng kasalanan, natatakot na gumawa ng kasalanan, hindi na gumagawa ng kasalanan. Dati gumagawa, pero ngayon hindi na, nagbago na, lumalaban na sa paggawa ng kasalanan, natatakot na gumawa ng kasalanan. Yan ang pagkasilang muli sa Espiritu. May bayag na lumaban sa kaway ng kasalanan. Yan ang pagkasilang muli sa Espiritu. Pag ikaw isinilang muli sa Espiritu, kung dati kang pokpok, makati ang laman, hindi mo nagagawin. Kahit meron pang nakabalandra sa mata mo, sa harapan mo ng isang pagkakataon na pwede kang magpokpok, pero nilalabanan mo, ayaw mo nang magpokpok. Ayaw mo nang magpokpok kasi ikaw ay isinilang na muli sa Espiritu. Nilalabanan mo ang kalam ng sikmura mo sa tawag ng kasalanan. Yan ang pagkasilang muli sa Espiritu. Pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, paglaban sa kasamaan, pagkatakot na gumawa ng kasamaan. Yan ang pagkasilang muli sa Espiritu. Yan ang born again. Yan ang born again sa Espiritu.
Okay? 선포합니다. We can join journalist Fabian. So, alalahanin natin ang martial law ay isang paraan para labanan ang komunista. Ang komunista kalaban ng Diyos. Bakit? Inaalis niya yung kalayaan natin sa pagpili na natural na ibinigay ng Diyos Ama. Binigyan niya tayo ng kalayaan para piliin kung ano ang mabuti at masama nang bukal sa ating kalooban na pagka tayo nalaglag sa kasalanan, wala tayong masisisi. Hindi natin masisisi ang Diyos, kundi ang mismong sarili natin. Tayo mismo ang dapat sisihin kung tayo man ay nalaglag sa pain ni Satanas. Kasi binigyan tayo ng Diyos Ama ng kalayaang pumili. Pero sa komunista, inaalis nila yung kalayaan na pumili. Yun ang kalaban natin. Kaya yung martial law, idinideklara yan pagkagipit na ang gobyerno. Katulad nitong South Korea. Hindi na kasi ma-detect ng gobyerno kung sino ang North Korean at South Korean. Ganyan ang mangyayari sa Pilipinas eh. Pagka nagkabahagi ang Pilipino, pag nagkaroon ng North Korea at South Korea sa Pilipinas, so ang South Korea isang malayang bansa. Pero pinipilit yan kunin ng North Korea. Ang South Korea, pinipilit nilang maging komunista. Pero ang South Korea lumalaban. Ayaw nilang magpa-under sa komunistang diktador na North Korea. Kaya idinideklara nila ang martial law para malaman nila kung sino ang mga North Korea na nakahalo sa mga South Korea. Dahil gusto nga nilang malaman kung sino ang komunista sa bansa nila. Kasi yung martial law, iniluluwa niya ang totoong komunista. Kasi ang mga komunista, kumikilo sila ng pailalim para hindi sila ma-detect ng gobyerno ng South Korea. Kumikilos sila ng pailalim. So, no choice ang South Korea kundi i-declare ang martial law. So, ano ibig sabihin? Mabuti ang martial law. Hindi masama. Okay? Bakit kasi naging masama ang martial law? Kasi ginawa ng mga komunistang NPA na masama ang martial law. Ginawa ng mga dilawan na masama ang martial law. Para ibagsak ang rehimen ni Marcos Senior. So, kung meron mang martial law na mangyayari sa future, alam na natin na hindi yun gawain ng isang diktador. Diktador ba itong South Korean president? Bakit niya dineklara ang martial law? Kasi under threat sila ng komunista. At martial law lang ang tanging paraan para malabanan nila yung komunista. So in the future, kung mag-declare man ng ating presidente ng martial law, hindi como martial law, diktador na. Hindi diktador yan. Hindi armas ng diktador yan. Ang martial law, armas laban sa komunista. Hindi armas ng isang diktador ang martial law. Ang martial law, dinideklara para malaman ang mga insurgency o mga insurgent o mga komunista o lumalabag sa batas ng konstitusyon. Kaya kung balang araw magdeklara ng martial law ang ating Pangulong PBBM, wag sumama ang loob nyo. Na kung ano-ano na iisipin nyo, nasasabihin nyo na, diktador kasi kaya nagdeklara na ng martial law. No. Idideklara ang martial law pagka under threat ang gobyerno ng mga komunista para malaman kung sino yung mga insurgent o lumalaban sa batas ng konstitusyon. So paraan ng martial law para malaman kung sino yung komunista at kung sino yung hindi komunista. So yung martial law ay isang proteksyon laban sa komunista. Kretschmer, who's on the line from in front of South Korea's National Assembly building in Seoul. Welcome, Fabian. Tell us what you can see and what's going on. Yeah, so I'm in front of the National Assembly building. There are a couple of thousand demonstrators still here. Many have already left.
but you see them waving flags, shouting slogans, demanding the president to step down. There's a lot of police presence, but so far it is calm. Now, actually, 2 hours earlier, there were... Oh, nakita nyo? Ibig sabihin, katulad din ng style sa atin yan. Pinapilit pinababagsak si PBBM. Pilit inaalis si PBBM sa posisyon. Pilit inaagaw ang gobyerno. So, itong presidente ng South Korea, no choice na siya kundi ibagsak ang martial law. Bakit? Hindi dahil gusto niyang magtago sa martial law, kundi dahil para makita, madeklara kung sino ang mga insurgent. Kasi nagkakagulo na ang bansa nila dahil pinasok na sila ng komunista. Ang komunista, naninira yan sila ng kaayusan. Pilit nilang binibiak ang isang gobyerno. Para kasi nga bomba. Parang bomba ang komunista. Binabagsak nila ang gobyerno sa loob, hindi sa labas. So, meron silang, ang isang sa paraan niyan ay paggamit ng pera. Marami silang sinusuhulan. Kinukuha nila yung loyalty ng isang taong gobyerno. Katulad sa militar. Kaya yang si PBBM, kung hindi niya babantayan ang military niya, hindi lahat loyal sa kanya. Kaya ang isa sa gagamitin ng komunista, military. Hindi lahat loyal sa iyo, PBBM. Sa hanay ng ating mga militar, hindi lahat loyal. So, pwede yan sila, makaamoy lang yan sila ng pera, milyong-milyong halaga ng pera, kaya nilang ibigay ang kanilang loyalty sa pera. So, isa sa paraan ng komunista para makuha ang loyalty ng taong gobyerno sa pamamagitan ng pera o ng pakinabang. Siyempre, promotion. Marami silang ipinapangako. Promotion. So, isa sa paraan makinig tayo kung paano ginagawa ng presidente ng South Korea para ma-educate tayo. Smaller clashes between protesters and the police, but really nothing too significant so far. The atmosphere is relatively calm, relatively peaceful, and people stay out here during freezing temperatures and demanding the president to step down. So the president has declared... So kaya ito maliwanag sa sikat ng araw Kaya ayaw ni PBBM patulan yan si Sara na ma-impeach. Para hindi magkaroon ng commotion, hindi magkaroon ng kaguluhan, hindi makapag-rally-rally ang mga... Kasi kung mai-impeach yan si Sara, magkakaroon ng commotion, mag-aaway yung mga didishit at mga Pilipino na supporter ni PBBM. Di ibig sabihin, magkakaroon na naman ng EDSA rally 2. So, magkakaroon ng bangayan sa EDSA. Pero ang tanong, kailangan mas marami ang PBBM niyan. Kasi sa atin ganyan ginagamit yung EDSA. Pero ibig sabihin, kailangan mas marami ang mga papanig sa Pangulo para iprotektahan ng Pangulo. Kaysa dyan sa mga insurgent na yan na panig ni BP Sarat. Kita mo yung paraan nila? Pilit nilang binibiak ang South Korea. Ginugulo nila ang kaayusan ng South Korea sa pamamagitan ng mga insurgent. Kaya kailangan talaga ideklara ang martial law. Pilit nilang binabagsak yung gobyerno nila. Pag bumagsak ang gobyerno ng South Korea, ano ibig sabihin niyan? Magiging komunista sila. Madali silang sakupin ng komunista. At paano mabagsak ang gobyerno ng South Korea? Pagka nagkakabahabahagi, pag nagkakaroon ng dibisyon. Paano magkakaroon ng dibisyon? Pag marami ang naaakit sa pera. Pera ang gagamitin para bilhin ang loyalty ng isang taong gobyerno. Para umaklas, para magrebelde. So, mga taong gobyerno ang susuhulan ng pera
para mag-aklas, para magrebelde sa gobyerno ni PBBM. Pera, pera, pera. Martial law. Just explain to us what that means in this context. What can and can't happen? Yeah, so martial law has not been declared in South Korea, probably in the last 4 decades. So the last time it has been declared was during the military dictatorship. So this is really unprecedented, and it's not really clear what this all includes. For example, some university principals said that, universities will stay open, etc. So we really have to see. Isa rin sa gagamitin ng mga komunista ay ang mga kabataan na nag-aaral sa mga university, kasi ang mga kabataan ay simbolo ng katalinuhan, ng karunungan. Pag ang kabataan umaklas, ibig sabihin hindi yan mababaklas. Dahil ang kabataan unang-una iisipin ng tao ay matalino yan, mga scholar yan. Pangalawa, ang kabataan mga anak ng tao. Ayaw nilang masaktan. Kaya kung hindi mo kaya ang isang if you cannot beat the people, you have to join them. Kung hindi mo kayang pigilan ng kabataan sa pag-aaklas nila, kailangan mo makijoin. Paano naman makikijoin kung ang ating gobyerno na ang binabaklas? So kailangan pa rin ng martial law. How it will develop, but definitely what is official, what has been confirmed, according to Yonhap, the news agency, is that political activities are banned. That also includes activities by the political parties. And then also, at least officially. So, ibig sabihin, kaya pala gusto ni PBBM makipag-reconcile kay Sara, kasi ayaw niya tayong mabiyak. Kasi si Sara ang ginagamit nga ng komunista para tayo biyakin. Para tayo mag-divide, para tayo hatiin. Hindi naman kasi pwede gamitin dyan yung mga rally-rally. Magkakaroon ng insurgency, mapipilitan. So, ayaw natin ng rally-rally. Kasi isa yan sa paraan para mapabagsak ang gobyerno So, ibig sabihin, pagka may rally-rally na at hindi na makontrol, dapat na yan deklarahan ng martial law. 'Di ba? Pero itong ginagawa ni Sheminet, anti-terrorism law ang dapat diyan. 'Di ba? Yang threat niya. Kasi yung sinasabi niya under threat daw siya pag may nangyari daw sa kanya. Ibig sabihin, kailangan niyang patunayan na under threat siya. Sino ang nagte-threat sa kanya? Sino ang nagsasabi na papatayin siya? Kailangan palitawin niya yan. Kung sino yung nagsasabi na pag pinatay siya, kailangan patayin din yung nag-utos. Paano niya nalaman na si PBBM yung nag-uutos sa kanya, 'di ba? Paano niya nalaman na si PBBM ang nag-uutos sa kanya na patayin siya, 'di ba? Paano niya naakusahan agad si PBBM, 'di ba? Kailangan palitawin niya kung sino yung nag-aakusa sa kanya o nagte-threat sa kanya. Kasi kung hindi niya yan maipapalabas, di ibig sabihin, invento lang yan. Invento. At ang totoong layunin niya, patayin si PBBM. 'Di ba? Invento lang yan. Kung hindi niya mapalabas yung nagte-threat sa kanya o yung nag-a-under threat sa kanya, yung nagbabanta sa kanya, kung hindi niya kayang palabasin yan, kailangan palabasin niya yan. Para mapasabihan niya na out of context yung sinasabi niya. Kasi sabi niya out of context daw yung mga sinasabi niya pagbabanta. Paano yung dahil nasabi niya lang daw yun dahil sa safety niya. Dahil sa kaligtasan niya. So, ibig sabihin, under threat kasi siya. May nagbabanta sa kanya. Kaya niya yun nasabi. Dahil gusto niya lang isipin yung kaligtasan niya. Dahil may nagbabanta sa kanya. Ang tanong, kung sino yung nagbabanta sa kanya, palitawin niya. Palitawin niya ang ebidensya na may nagbabanta sa kanya. Dahil kung hindi niya mapalitaw ang ebidensya na may nagbabanta sa kanya, ibig sabihin, hindi out of context. Hindi dahil sa kanyang safety, kundi ang motibo niya para talaga patayin ang ating presidente. Yun talaga ang motibo niya.
kung hindi niya kayang palabasin kung sino yung nagbabanta sa kanya, di ba? So ang motibo niya nakikita na. Gusto niya talaga patayin ng ating presidente. So kung hindi niya kayang palabasin kung sino yung nagbabanta sa kanya, di ang ibig sabihin, ang motibo niya patayin si PBBM. At pag gusto niya patayin ang ating presidente, umuuwi yan sa destabilization plot. Destabilization plot. O pag under threat ang ating gobyerno, ibig sabihin, pwedeng i-apply sa kanya yung anti-terror bill. Anti-terrorism bill. Kasi terrorism na yung ginagawa niya eh. Nagbabanta na siya sa isang gobyerno. Gusto niya nang nagkakaroon ng demolition job. 'Di ba? So anti-terror bill ang tama sa kanya. Yan ang tamang i-ano sa kanya. Pero ang sabi, impeachable, hindi siya matatanggal. Kahit tantarin natin siya ng kaso, duduraan niya lang yan. Kasi kailangan mo nang ma-impeach siya para, kumbaga sa bala, kahit tantarin natin siya ng bala, kahit pagbabarilin mo siya, hindi siya tatablan. Kasi kailangan muna siyang ma-impeach bago siya matablan. So impeachable siya. Kailangan muna tanggalin siya sa pwesto. Pero hindi siya immune sa anumang uri ng kaso. Pwede siyang kasuhan. Pero kahit sabihin mong tantarin mo siya ng bala, tantarin mo siya ng kaso, hindi siya matatanggal sa pagka-presidente. Dahil ang tangi lang makakapagpatanggal sa kanya sa pagka-presidente ay sa pamamagitan ng impeachment. So, ibig sabihin, ang tanong, kung tatantarin ba siya natin ng bala, o kung tatantarin natin siya ng kaso, tatalab ba yung bala sa kanya habang siya ay vice-presidente? Tatablan ba siya ng kaso? Yun ang tanong. Ang sabi kasi, hindi siya matatanggal sa pagka-presidente kahit tantarin nyo siya ng kaso. Pero ang tanong, kung tatalab ba sa kanya yung mga kaso, pwede. Pag napatunayan talaga na yung mga kaso sa kanya ay totoo, pwede siyang tablan ng kaso. Pwedeng tumalab sa kanya yung bala. Pwedeng tumalab. Pag napatunayan na ang mga kaso niya ay totoo, pwede siyang matanggal. Pero kailangan, parang hindi yata. Kahit nga raw sabi tantarin ng bala o kahit tantarin ng kaso, hindi siya pwedeng matanggal sa pagka-presidente, kundi tangi lamang sa impeachment. So walang ibang paraan kundi impeachment lang. So ibig sabihin, kahit tantarin natin siya ng kaso, hindi siya tatablan ng kaso. Kung hanggat nakaupo siya bilang vice-presidente, pero hindi siya immune sa anumang uri ng kaso. Pwede siyang tantarin ng kaso, pero hindi siya tatablan. Yun lang. Pwede siyang tantarin ng kaso pero hindi tatablan hanggat busy siya, vice-presidente. Ngayon, pagka natanggal siya sa pagka-vice-presidente, saka lang siya tatablan ng mga kaso. O saka lang tatalab o tatablan ng mga bala. Yun lang ang ibig sabihin nun. So, kailangan pa rin natin siyang i-impeach para tumalab yung mga bala sa kanya o tumalab yung mga kaso. Kasi yung mga kaso na tatantarin natin, nakalutang lang. Hindi tatalab. Pero pagka natanggal na siya o na-impeach na siya, pwede na siyang tablan ng mga kaso. So, yun lang. So, ingat-ingat yung mga kabataan. Isa kasi yan ang gagamitin ng komunista para mabiak ang ating gobyerno. At ang unang-unang tatanggalin ng mga komunista sa atin yung constitutional rights natin. Meron tayong constitutional rights. Yung karapatan sa due process. Karapatan na mabuhay nang hindi inaalisan ng kalayaan na magmay-ari ng kung anong meron. 'Di ba? Kasi malaya, republika tayo eh. Ano ang basic human rights? Yun. No one should be deprived of life, liberty, and property. Hindi tayo pwede alisan ng karapatan na mabuhay, ng kalayaan, na alisan ng kalayaan, alisan ng
Hindi tayo pwedeng alisan ng karapatan na mabuhay. Hindi tayo pwede alisan ng karapatan na magkaroon ng kalayaan. Hindi tayo pwede alisan ng karapatan na magmay-ari ng ating mga pinaghirapan. O basic human rights ang tawag, 'di ba? So yun ang inalis. Yun ang pilit na inaalis sa atin ng mga komunista. At yan si Sheminet, komunista yan. Kasi ang ama niya ay komunista. Si Duterte ay isang komunista. At isang drug lord. At isang protektor ng mga drug lord. Kaya yan, under martial law na ang South Korea kasi yun yung paraan ng komunista para ibagsak ang South Korea. Ito. The activities by media, by publishing houses are also restricted, but I'm not really clear what that really implies so far. I mean, I see a lot of reporters here on site who are reporting, who are doing live hits, and I don't see any restrictions on their activities yet, but I mean, we have to see also tomorrow what the next day will bring. So what are the communist forces the president... So ang hawak ng mga dutae na alas laban sa mga Marcoses na kinatatakutan ni PBBM yung magkaroon ng bombshell na isang katulad ng ala Hong Kong style na rally. Okay? Ayan ang iniiwasan. 'Di ba sinabi nga ni Kamala Harris, are you willing to go against China? Sabi niya kay PBBM. Ano sagot ni PBBM? No. I am not willing to go against China. I don't want my people to be chop-chop. Ayaw niya ma-chop-chop ang Pilipino. Kasi kung ilalaban siya sa China, chop-chopin talaga ng China ang mga Pilipino. Hahati-hatiin talaga. Matutulad tayo sa North Korea at sa South Korea. Kaya ibig sabihin nagsasacrifice si PBBM. Ayan o, 'di ba kahit anong putang ina, mura ng mura, minumura siya ng kung sino-sino ng mga kampon ng mga komunista na 'yan. 'Di ba? Minumura siya pero nagtitiis siya. Kasi ayaw niya na mahati o mabiak ang Pilipino. Pero hindi siya against sa impeachment. Pabor siya sa impeachment ni Sara Duterte. Pabor na pabor siya, pero hindi niya pwedeng gawin. Kasi pagka ginawa niya na i-impeach si Sara, ibig sabihin, go signal yun. Kikilos ang China laban sa kanya. At alam mo na, hahati-hatiin ng chap-chapin ng China ang Pilipino. Pero ayaw niya nga mangyari yun. Kaya tinitiis niya lahat ng uri ng pambubuli ang ginagawa sa kanya. Tinitiis niya. At saka hindi siya pwedeng kumilos. Alam niyo ba yun? Nakakadena si PBBM. Kung anumang uri ng pagkilos ang gawin ni PBBM na ma-detect ng China, isang bombshell yun, isang bomba yun na pwedeng i-retaliate, pwedeng gantihan ng China ang mga kilos ni PBBM. Kaya ngayon, si PBBM ay isang time machine o isang nuclear bomb. Nuclear machine, ang tawag yun, hindi time machine, kundi isang nuclear machine o nuclear bomb. Para siyang isang nuclear bomb na anytime pwede siyang pasabugin, anytime pwede siyang sumabog. So pagka gumalaw siya, pag gumanti siya, nag-retaliate siya, pumuntra siya sa mga galawang ni Duterte, pwede siyang pasabugin anytime. Pwede siyang chap-chapin ang ating mga Pilipino, ang mga Pilipino, pwedeng chap-chapin. So, ibig sabihin, ang nakataya dito mga Pilipino. Kaya si PBBM, tahimik lang. Hindi siya pwedeng gumalaw. Hindi siya pwedeng gumante. Kasi ang nakataya Pilipino, ay yung kaayusan, yung katahimikan ng Pilipinas. 'Di ba? and says he's protecting the country from? So the president basically calls the opposition party, the leftist party, pro-North Korea, sympathizers, communist forces. But I mean, di ibig sabihin, dumadami ang sympathizer ng pro-North Korea sa South Korea.
At yun ang hindi kakayanin ng gobyerno ng South Korea na kalabanin. So, ibig sabihin, alam niyo naman kasi ang North Korea, kamag-anak nila ang South Korea. So, dahil sa ginagawa dyan, yung lukso ng dugo. Dahil sa lukso ng dugo, ibig sabihin, dahil kamag-anak nila ang North Korea, hindi nila pwedeng pagpapatayin o basta-basta na lang pasabugin. Dahil kamag-anak nila, tiyo-tiyan nila yan, kamag-anak nila, pinsan buo nila ang mga North Korea. Kasi ang South Korea, buo yan dati. Pero dahil nga sa puwersa ng komunista, nakuha ang North Korea. Pero sa totoo lang, iisang dugo at laman lang ang mga Korean. Iisang dugo at laman. Yun nga ang kasi ang kahinaan ng tao eh. Walang kakayanan ang tao na labanan ang kasalanan, ang dyablo. Ginagamit ng dyablo ang laman. Ang laman ang alipin ng kasalanan. Ang espiritu, malaya yan. Galing yan sa Diyos Ama. Pero ang laman, galing yan kay Satanas. Galing yan kay Lucifer. Siya ang ama ng kasinungalingan. Ang laman natin, alipin ng kasalanan, madaling maudyukan pagdating sa kasalanan. So dahil kamag-anak ng mga North Korea, ng South Korea ang North Korea, hindi nila kayang taluhin ang kanilang mga kamag-anak. So anong paraan? Ang tanging paraan sa pamamagitan ng martial law. Para mapalabas kung sino talaga yung komunista at sino ang hindi komunista. Kaya ang martial law, isang armas yan, laban sa komunista. Hindi ko mo nagdeklara ng martial law, diktador na. No, huwag kayong maniwala dyan. Paraan ang martial law para masugpo ang terorista, ang mga komunista at iba't ibang masasamang elemento sa isang bansa. Did not give any concrete evidence or that really sounds all very vague, and most of the reporters here, most of the political correspondents were really caught by surprise by this martial law declaration, and because many see this as domestically motivated. Yusuf Yoel suffers from really low popularity. There are some corruption scandals. There are some really also other domestic scandals, and the claim that the opposition is communist and that they are North Korea sympathizers, that is what has been repeatedly stated, but without giving any evidence. Okay, so despite the President's declaration of martial law, the National Assembly, including lawmakers from the President's own party, in the last hour or so voted to lift this. So what happens next? Yeah, this is totally unclear. I mean, the military has said that the martial law will, at least for the time being, stay in power, but politically there has been a vote that it should be reverted. To be honest, I don't see any possible way that this status could last, because President Yoon Suk-yeol has also faced harsh criticism from his own party, from the ruling party. The head of the party called this decision to declare martial law wrong, and he voted to stop this martial law with the help of the people. And if you listen to those statements coming from the president's own party, I don't think there's any way that the president can keep up with this martial law, at least not for several more days. I would guess that's at least what I would say based on the things that I know. Tell us more about the political reaction to this move, Fabio. Yeah, I mean, the biggest criticism came from the opposition, of course. They were basically calling this decision to declare martial law. So, yung pag-declare ng presidente ng South Korea ng martial law, ano yun? Parang shield yun. Isang pananggalang yun para hindi mabaha-bahagi ang kanilang gobyerno. So, proteksyon ng gobyerno ang martial law. Para hindi chap-chapin ang gobyerno ng South Korea ng mga komunistang oposisyon. Kasi mas marami na yung komunistang oposisyon sa South Korea eh. Marami na yung pro-North Korean. Marami na yung mga oposisyon, marami na yung pumapanig sa mga North Korean, marami na ang nakikipagsimpatya
sa North Korea. Di ibig sabihin, malulusaw na anytime yung South Korean government. Malulusaw na anytime yung gobyerno ng South Korea kung hindi idideklara ang martial law. So, ibig sabihin, huling option na ng isang presidente yung martial law. Kumbaga, wala na siyang ibang choices. Wala na siyang mapagpipilian kundi ideklara ang martial law. Dahil kung hindi niya idideklara, chachap-chapin ng mga komunistang North Korean ang kanilang gobyerno. So, kailangan maideklara ang martial law para hindi machap-chap ang gobyerno ng South Korea. Kasi marami na ang nakikisimpatya sa mga North Korean. Hindi naman kasi nila kayang labanan niya ng laman sa laman. Kasi mga kamag-anak nila yan eh. Mga dugo at laman nila ang North Korean eh. So, kailangan nilang ibagsak ang martial law bilang pananggalang sa ginagawa ng mga North Korea na pag-chap-chap sa gobyerno nila. Groundless. They were also, there are increasing calls that the president should step down. And as I also said before, that criticism came also from the ruling party, so from the conservative faction, the faction that the president belongs to. So I would say this is really highly controversial, and also many people inside the political establishment, but also... Ang mahirap kasi dyan sa gobyerno ng South Korea, marami ang traidor. Yan ang kailangan maamoy ni PBBM. Yung mga traidor sa kanyang gobyerno. Marami ang traidor sa gobyerno ng South Korea. Mismong sa loob ng gobyerno nagmumula ang mga traidor. Paano nagiging traidor ang isang traidor? Sa pamamagitan ng pera, panunuhol. Pangalawa, sa pamamagitan ng promotion. Pangatlo, sa pamamagitan ng maraming pangako ng makamundong pangako, bahay, lupa, kotse, promotion, popularidad, lahat, babae, lahat yan gagamitin niya ng mga komunistang demonyo para bilhin ang loyalty o katapatan ng isang taong gobyerno. Paano ba tinukso ni Satanas si Jesus? Diba una sabi niya, magpakamatay ka. Diba? Dahil sabi niya, pag ikaw ay tumalon diyan sa pinakatuktok ng templo na yan, magpapadala ang Diyos Ama ng isang anghel na sasagip sa iyo para hindi ka bumagsak. Di ibig sabihin, tinutokso ni Satanas mismo si Jesus na magpakamatay. Diba? Ano ibig sabihin nun? Mismong buhay mo, kinukuha ni Satanas. Mahalaga ang buhay mo. 'Di ba? So, isa yan sa under threat. Anong pangalawa? Ibibigay ko sa iyo lahat ng karangalan, kayamanan, popularidad, babae, lalaki, lahat ng kahinaan mo tutugunan ko. Ikalawa, yung pamamahala sa gobyerno. Ibibigay niya lahat ng kaharian sa mundo. Ibibigay niya lahat ng kaluwalhatian ng mundo. Ano ibig sabihin nun? Popularidad, katanyagan, pera, karunungan, lahat. Lahat ng kaluwalhatian ng mundo. Ibibigay niya. Ibig sabihin, isa yan sa pang-akit ng demonyo. Ng demonyong komunista. Pangatlo, syempre, anong ibig sabihin? Sinusubukan niya si Jesus. Sinusubukan niya kung makukuha niya ba o hindi. 'Di ba? Kaya niya sinubukan 'yon. Kung makukuha niya si Jesus sinusubukan niya kung hanggang saan ang katatagan ni Jesus. Ganyan ang mangyayari sa mga taong gobyerno na pinaamoy ng pera, popularidad, kayamanan, katanyagan, promotion, lahat ng uri ng pangako
gagamitin niya, susubukan niya ang mga taong gobyerno. Dito sa panahon na to, malalaman ang loyalty ng mga taong gobyerno, kung loyal ba sila kay PBBM, kung loyal ba sila kay Dutae, di ba? Sa panahon na to talaga masusubok ang katatagan ng loyalty ng isang gobyerno kung kanino nila ibinibigay